ito talaga ang ugali nila. Diyan, lilipad yung pinggan sa ulo mo. Diba? Kasuotan mo pa ng medyas. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, meron kasi nag-message sa akin dahil sa previous vlog ko na about sa the struggle, the food, and the culture. So, meron nag-message sa akin na, sis, ano ba talaga ang ugali ng mga Turkish? Yung reality daw pagdating dito sa Turkey. Kasi nga, sabi nila sa akin, nagbago nga raw yung asawa niya. Hindi lang siya, may mga nagme-message din sa akin na ganito. Ganito ba talaga ugali ng mga Turkish, sis? Pag nandito na sa Turkey? So, ang ito guys ay para akong, may nagtatanong na sa akin noon pa, pero parang ayoko kasi guys mag-open kasi baka sabihin ng mga Turkish men na parang, ano tawag ito, yung, ayoko kasi magsalita ng masama tungkol sa tradition or culture nila. Actually, hindi naman lahat ay masama, pero usually kasi guys, culture talaga nila yan. So, it's up to you kung i-accept mo or hindi, no? So, ito guys, i-open ko sa inyo lahat kung ano ba talaga para hindi na kayo manibago dito at hindi na rin ako magpapatumpik-tumpik pa kung ano ba talaga. Kasi iniiwasan ko daw, sabi niya is, parang iniiwasan mo kasi sis, na i-open talaga ang lahat-lahat na ano, kasabi, oo, iniiwasan ko talaga mga sisi kasi ako kasi yung tao na ayoko kasing sabihin, especially kung hindi naman maganda dahil basta ayoko lang magkaroon ng negative na paningin ninyo sa mga tao. Pero ito ang katotohanan dito guys pag naging asawa ka ng Turkish. But of course guys, it's not all of them ganito. Kasi meron din na ako mga kaibigan na hindi rin naman ganito ugali ng asawa nila. At saka meron din akong kaibigan na Turkish siya pero lumaki siya sa ibang bansa. So hindi ganito ang ugali niya. Iba. Pero Turkish siya. So it's depend kasi guys sa culture na kinalakihan ng inyong asawa. It depends sa culture kung may culture sila, pero like us, Filipino, kung ano ang pagpapalaki ng pamilya mo sa'yo. So, pero culture talaga nila na ganito. So, kumbaga, syempre, sunod-sunuran, kumbaga, sundin kung ano ang culture ninyo. Happen. Ayan. So, ayan guys, but before we start, before I will explain everything, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Ayan. Ang sabi sa akin guys, sis, nagbago yung asawa ko pagdating ko namin dito sa Turkey. Parang hindi na siya yung dating nasa Pinas pa kami. So guys, hindi kasi ninyo na tawag dito na use yung culture nila. Hindi nyo nakasanayan yung culture na talaga ng mga Turkish. Kasi pag nasa Pilipinas sila guys, nag-a-adjust sila ng culture natin. So kung anong culture natin sa Philippines, yun ang sinusunod rin nila. Yung baga nakikiramdam sila, ina-adjust din nila yung sarili nila pag nasa Pilipinas sila. So hindi nyo makikita yung tunay nilang kulay, yung tunay nilang yung katotohanan ng pag-uugali talaga nila or yung culture talaga nila. So of course pagdating natin dito sa Turkey guys, magbago yan kasi yung susundin na naman niya is yung culture niya at tradisyon. So for example, ikaw na Filipina or ikaw na naman ang mag-adjust kasi kung nasa Pilipinas siya ang nag-adjust. So, pagdating dito sa Turkey, tayo na naman ang mag-a-adjust ng culture nila. Which is, ito guys, sabi sa akin, ano ba yan sis?
Pagdating ko dito, hala, para akong yaya, pa, sunod-sunuran sa lahat ng galaw niya. Kung ano dito, kalat doon, ala, ano ba yan? Para talaga akong utusan. Yung parang may katulong siya dito sa bahay. Well, that's a Turkish. You are in Turkey. Welcome to Turkey. Welcome to be a servidora, a yaya, a helper. Ano pa ba tawag natin? Katulong? Sa helper na nga, katulong pa. Welcome in Turkey. So, ito guys, ang mga reklamo, mga complaints na hindi pa na-use ng ating mga kababayan na Filipina dito sa Turkey no nag-asawa sila ng Turkish. Kasi of course, hindi pinapakita ng Turkish ninyong boyfriend or husband ang mga ugaling ito dahil nasa Pilipinas sila, so they are adjusting sa Philippine culture. Pero pagdating dito guys, dito nyo makikita ang tunay nilang kulay. Ayan. So, nagbago nga ba sila? Hindi sila nagbago guys, they are same. Pero pag nasa Pilipinas nga sila guys, ina-adjust nga nila yung culture natin. So pagdating dito, yun ang ibig sabihin na nagbago na. Kasi hindi mo nakikita ang tunay na culture ng Turkish. So pag-usapan natin guys, ang tungkol dito sa culture nila sa Turkey. Dahil sa Pilipinas, nakita mo na siya, nag-adjust na siya para sa'yo. So guys, ito. Ang culture nila dito guys, ang babae ay nasa bahay lang. Magluluto, magtrabahong bahay, magligpit, maglaba, mamalansya, lahat ng trabahong bahay gagawin mo as a wife or a girlfriend. Pero ang ano ko sa inyo guys, ito ay para sa mag-asawa dahil usually pag girlfriend-boyfriend, bawal mag-live-in dito. So, we will end up sa wedding. So, mag-asawa na. So, ito is specific natin sa mag-asawa. Okay? Kasi bawal nga dito ang girlfriend-boyfriend na mag-live-in. So, ito guys, ito talaga ang ugali nila. Kailangan mo, pag umiinom sila ng tubig, no? O kaya, uutusan ka pa nila. Can you get me some water? Tapos ilalapag lang kung saan. Choing, 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 choing. Ikaw naman. Hoy, muchacha, ligpitin mo. Pero hindi ka naman nila guys tinitreat talaga na muchacha. No, it's their culture. Kumbaga babae, sundin mo lahat ng mga ano nila. So, hindi ka naman yan sinasabihan na, oy muchacha, sundin mo yung mga ano. Kumbaga expression ko lang yan guys. Kasi you feel that way. You feel that way na muchacha ka na. So, ayan guys, ilalapag lang nila ko na. Sabihin niya sa'yo guys, utusan ka. Can you get me some water? Okay. So, iinom, lalapag kung saan. Oh, ayan. So, later on, maglilinis ka ng bahay. So, ligpit mo na lahat yan. May baso sa may window side. Kung yung window ninyo guys, may parang ganito yung window ninyo. Yan, may baso yan dyan. May baso kung saan banda may mga baso yan. Lapagan ng TV, may baso yan sa taas ng mga closet na parang mababa lang na closet. May baso yan. Kung saan sila nakaupo guys, nandyan lang yan lahat. So kung kumakain sila ng mga chichirya, mga bla bla bla, nandyan lang din lang yan lahat. Hindi yan sila marunong ilagay doon sa sa may lababo. Kasi hindi nga yan ang na-use nilang kinalakihan. Unlike sa atin, maliit pa tayo sa Philippines. Ay, ilagay mo yung mo doon sa lababo, wag ka pa senyorita dyan, lilipad yung pinggan sa ulo mo. Diba? Dito guys, hindi. Spoiled, kumaga sabi natin spoiled, mama's boy, yan. Tapos naman ang mga babae naman nila dito, kung wala pang asawa, ang kapatid nilang lalaki, sila ang magsisilbi doon. Kung isang bahay lang sila, ang gagawin, ito na rin ang ginagawa natin as a wife. Pag kumakain tayo, ilalagay natin lahat ng mga pinggan, lahat ng mga sa lamesa, tapos magsiserve tayo ng pagkain sa kanila. Ultimo,
lalagyan natin ng pagkain yung pinggan nila. Kulang na lang guys, subuan sila. Kung pwedeng subuan, pag wala pa kayong mga anak, subuan mo pa. Di ba? Subuan, parang baby. Parang baby. Subuan mo pa. Tapos kung pupunta naman sa work, kung wala pa kayong anak, pasuotan mo pa ng medyas, sapatos, di ba? Like a baby talaga, guys. Ganyan. So, kung may mga anak na kayo, nako, dyan na mag-start, guys. Magsisimula na ang mga away ninyo na hindi maintindihan para na kayong aso pusa. Kasi nga, magpapaalaga din sila, no? Pero ito, guys, sa 100% na Turkish, 98% ganito. 2% is yung mga namulat na sa another culture. For example, nakapunta na sila ng another country like London, US, doon na sila nagstay, for example, 5 years. So, yung baga naka-adapt na sila ng another culture. So, yun ay nagsasariling sikap na sila. Pero, ang pinag-usapan natin dito is typical Turkish na dito lumaki, dito siya, kumbaga, conservative, kumbaga, sinusunod talaga ang Turkish culture, no? So, yung mga may asawa na hindi ganito sa sinasabi ko, exit kayo sa video ko, no? Kaya siguro ang video na to ay hindi para sa inyo. So, ang sabi ko, so kung hindi ito para sa inyo, so hindi nyo na kailangan to panoorin, no? So, ayan na guys. So, ultimo na pagkain sa lamesa, lagyan mo ng, kung kunyari, no, kanin, tapos ulam, vegetable salad, soup, lahat lalagay mo. Kulang na lang talaga subo. Tubig, juice, cola, yan, lahat yan sa lamesa. Ayan, so pagkatapos yung kumain guys, ligpit ng lamesa, kuskus na naman, you know, alam nyo, how many hours it takes sa akin na matapos ako lahat sa kusina? 4 hours. Pagluluto, pagliligpit, yan. Lahat yan total 4 hours. Kaya nauubos yung talagang oras ko sa kusina. Wala na ako may ibang nagagawa, guys. Yung bahay namin, as in, kung makikita mo lang ngayon, Diyos ko Lord, parang basurahan, no? Parang tambakan ng basura. Pero I don't care na kasi sobrang pagod na ako. So, ayan guys. At saka, kailangan na susundin mo ang lahat ng mga galaw nila, medyas, nakakalat kung saan-saan, di ko alam, may laundry basket naman, tapos toothbrush, toothpaste, hindi sila marunong magbalik ng kung saan nila kinuha guys, hindi sila marunong na pagkakuha, ibalik ka agad doon. Dadalhin pa kung saan-saan at ikalat pa kung saan-saan. Tapos, pag kailangan mo na, hindi mo na makita, hahanapin mo na para kang tanga. So, tatanungin mo siya, saan? Ewan, di daw niya alam. Siya naman ang gumamit. Tapos, yun na. So, syempre, pag siya na naman ang gagamit, ikaw na naman ang sisihin. Ano ba yan? Ikaw dito sa bahay, hindi mo alam kung saan yung ganito na ganyan. So, sometimes, ang away dahil lang dyan. Simpleng away lang. Normal sa mag-asawa. Yan. So, ayan guys, ang ugali nila guys na hindi ninyo alam. So, huwag kayong magtaka pagdating dito nagbago na sila. Kung inutos-utusan ka na nila, kung ginawa ka na nilang yaya, ginawa ka nilang helper, katulong. At yung masaklap pa nito guys, if nakatira kayo sa pamilya niya. For example, kay biyenan mo, tapos may kapatid pa siya, pagsisilbihan mo sila guys kasi nakatira ka sa bahay nila. So, ang suggest ko sa inyo, please, kung may asawa na kayo, please move out sa bahay ng biyenan nyo. Although, of course, na it's, ano tawag dito, it's a big help naman kasi maka-free kayo ng renta, mga ganun. Pero alam nyo, para iwas away lang. Kasi makisawsaw yan sila. Lahat yan. Makisawsaw, kawawa ka. For the peace of your mind, at in the end, both of your life, maghiwalay kayo sa biyenan nyo. Kahit magrenta kayo lang ng maliit na bahay, at least meron kayong bahay na inyo, magkaroon kayo ng peaceful life, at especially ikaw, magkaroon ka rin ng peaceful life. Baka naman hindi mo matitiis, 2 weeks ka pa lang dito. Gusto mo nang
Gusto mo nang magpatiwakal, guys. Dahil ma-stress ka talaga ng bongga. Especially, lagi kang pagsabihan na, mag-aral ka ng Turkish, kailangan mo nang magtuto mag-Turkish. Ano yun? Paglapag mo ng airport, marunong ka na mag-Turkish. Diba? Meron kasi, guys, mga biyanan na ipipressure ka sa pag-learn ng Turkish. Meron din mga biyanan na bitter lang, plastic, na kunyari gusto ka niya kapag nandoon yung asawa mo. Meron din biyanan na hindi ka gusto pag wala yung asawa mo, tatarayan ka na. So, at saka pag yung biyanan mo, guys, na lalaki, bawal ka mag-short sa loob ng bahay. Bawal ka magsuot ng mga sleeveless, sexy. Pero ito, guys, ay depende, pero usually. Kaya ko ito sinasabi dahil almost lahat, halos lahat, may siguro 100% is 99%. Pag nandyan yung biyanan mong lalaki, nakitira ka sa kanila, sa mga biyanan mo, at nandyan din yung biyanan mong lalaki, bawal ka mag-short sa loob ng bahay, bawal ka rin mag-sleeveless, magpa-sexy, mag-fitting. So, susuot ka ng loose na damit. Kasi may lalaki sa bahay ninyo. Kasi hindi pwede na magpa-sexy or whatsoever na mag-fitting-fitting ka, no? So, pag nandyan yung biyanan mong lalaki, ha? Pag nandyan. Pag wala na naman siya, kung may trabaho siya or going to somewhere, okay lang yan. Pero once na nandyan siya, bawal. Hindi pwede. Okay? Isa pa yan sa mga mali ng Filipina pagpunta dito. Tapos, magsabi, lagi sila nag-aaway, ganito dahil sa parents, plastic, sip-sip. Kasi nga guys, hindi nga pwede mag-short, magpa-sexy pag nandyan yung biyanan mong lalaki at pag nandyan yung mga brother-in-law mo. Sister-in-law mo, okay. Pero pag may lalaki nga guys sa bahay na tinitiran mo, brother ng asawa mo, tatay ng asawa mo, huwag kang magpa-sexy. Ha? Diyan talaga magsisimula ang pag-aaway ninyo. At saka guys, please, kung ayaw na ninyo guys, for example, napapagod na kayo, speak out. Huwag yung itago nyo, tapos lagi lang kayo ano tawag dito, yung nakakusmod ba? Yung hindi madrawing yung itsura nyo, naka-lemon face na kayo lagi, hindi maganda. Especially, nakatira kayo sa bahay ng biyanan mo at may mga ibang tao dyan. Dahil maapektuhan sila. Sa isipin nila, hindi mo sila gusto. Iisipin nila na parang, yung parang insulto sa kanila kasi yan guys, pag nagbabad face ka sa kanila. So, please, huwag niyong gawin yan. If you don't like something, speak out to your husband. Say something. Huwag niyong itago. Dahil alam nyo, ito na talaga guys, ang problema guys, pumapasok dito sa utak natin. Depression ng kinalabasan ninyo at hindi na maganda yan. Speak out. Kung hindi man naiintindihan ng husband ninyo dahil nga, hindi sila marunong mag-English masyado. So, mag-Google Translate kayo. 1-in-1. Sabihin mo, pwede ba tayo mag-usap? 1-in-1. O, ready na Google Translate nyo sa cellphone ninyo. Kailangan nyo mag-usap talaga guys. Dahil walang may makakatulong sa inyo na mag-asawa, kundi kayo lang mismo. Especially pag may mga anak kayo. Kasi once na maghiwalay kayo, for example, uwi ka ng Pilipinas, dalhin mo yung bata. Sa tingin mo ba papayag ang mga Turkish men na malayo sa mga anak nila? Hindi. So, hindi kanila papayagan na umuwi na kasama si baby. So, ikaw lang pa uuwiin nun. Tapos, si baby iwan dito. So, payag ka. Hindi ka rin papayag, di ba? Kasi sa akin, guys, hindi ako papayag. Kaya andito ako sa Turkey. At saka, ayaw rin ng asawa ko malayo sa mga anak niya. Malayo yung loob ng mga anak niya sa kanya. Kasi isa yan sa mga good tradition ng Turkish na they are really, yung gusto talaga nila makonect sa family nila, sa mga anak nila. Yan ang nagustuhan ko guys sa Turkish side ng culture ng Turkish. But there is a time na we need talaga na mag-sacrifice as a woman. You know, ang dami nating sakripisyo para sa kanila. And then ito pa guys, ang tanong sa akin, totoo bang chick boy or babaero ang mga Turkish? Okay, I will make a rate. Siguro guys, sa 100%, masasabi natin na 80% ay hindi. 20% yes.
So, mayroon din akong kakilala guys, nag-aaway din sila dahil may mga kachat-chat yung mister niya na ibang babae. So, mayroon din akong, sabi nga friends lang, pero, ang ugali talaga ng Turkish guys, ang ugali talaga ng mga Turkish ay, pag sila ay kasal na guys, they are very, ano tawag dito, honest o kaya loyal. They're very loyal to their wife, especially pag may anak na sila guys. Kasi ayaw nila malayo nga sa anak nila. Gusto nila malapit lang. So once na maghiwalay sila, ilalayo o nag-cheat siya, ilalayo mo yung anak sa kanya. Ito pa guys. Totoo ba na ang mga Muslim ay maraming asawa, especially sa mga dito sa Turkey? Pwede ba sila mag-asawa ng 2, 3? Ilang beses ko na rin ito na-explain. Pero dito sa Turkey kasi guys, may bigamy. So, ibig sabihin, hindi pwede. Pwede siya pag pumayag ang first wife na magkaroon ng second wife yung mister niya. Pero wala pa akong, siguro guys, sa 100% again guys, 1% lang. 1% lang ang alam ko na nangyari yan. Hindi ito guys gaya ng Pilipinas. Na sa Pilipinas, wala na nga may ipakain sa first family niya at sa mga una niyang pamilya at anak. Wala pa na talaga ng pangalawa, pangatlong asawa. So wag natin lalahatin ang lahat ng Muslim na pwede mag-asawa ng 2, 3, 4, 5. Kasi dito sa Turkey guys, hindi pwede. Pwede siya, pero pwede siya pag pumayag si first wife. Pero sino ka ba naman tanga first wife na pumayag na magkaroon ng second wife ang asawa mo? Hindi nga kayo mabigyan ano tawag dito, magandang buhay. Kumbaga hindi ka nga mabigyan ng bonggang-bonggang buhay, no? Kumbaga bilhan ka niya ng mansion, Ferrari, o kaya yung mga bonggang-bonggang na mga gamit, o bilhan ka niya ng yate. Kasi ako, pag magsabi yan mo sa asawa ko, I want second wife, ay, naku, talagang, pati buto mo talaga. Huhubaran talaga kita, pati balat mo. Sige, kumuha ka ng second wife mo. Basta, sa isang kondisyon, bilhan mo akong mansion, Maserati, nasasakyan ha, gusto ko Maserati, nasasakyan. Tapos, yate, tapos, basta, mansion, yate, Ferrari. Sige, kumuha ka lang ng second wife mo. Tapos, gusto ko, yung pang-college ng mga anak natin, solve na. Wala na akong problemahin. Mag-donya-donyahan na lang ako. Mayroon akong, bigyan mo ako ng, ng tawag dito, bigyan mo ako ng allowance per month, pambayad sa aking katulong. Why not? Oh, diba? Pero pag hindi mo lang naman maibigay sa akin ng ganyan, sino ba namang tangang asawa papayag na magkaroon ng second wife dito sa Turkey? Siguro yung mga asawa lang siguro na, ewan ko, kung anong pumapasok sa utak nila na pumapayag sila. Pero sa ako guys, hindi pwede sa akin. Dahil hindi mo nga kami mabigyan ng bonggang-bonggang life na pinapangarap ko, char. Ako guys, nangangarap ako. Pero pag once na alam ko naman mahal ako ng isang tao, sobrang mahal ako ng isang tao, yung ambition ko na magkaroon ng mga ganyan, luxury things, na yan, binabaliwala ko na yan. Kasi mas importante sa akin ang love, loyalty, family, yan. Kasi alam mo, hindi ko yan madadala. Kung doon siguro ako ilibing sa mansion ko, okay lang. Doon ako ilibing sa yate. Tapos doon ako ilibing sa Maserati kung sasakyan. 'Di ba? Yung walang gagamit niyan. Akin lang yan, akin lang. Hindi niyo ako ilibing. Yung maging museum ko na yung mga luxury houses at property ko, gawin kong museum ko. Kahit patay na ako, nandun pa rin ako. Ganon. So, ayan guys, wala siguro stupid na May nakikita pala ako sa ibang vlog na ganyan. Pero, okay, we'll not mention about it kasi decision nila yan. So, yan guys, ang mga ugali ng Turkish na akala ninyo nagbago.
pagdating dito guys, accept na ninyo ang culture nyo. Pag ikaw ang babae, ikaw talaga ay servidora, yaya, helper, whatsoever. Taga-kuskus here, taga-kuskus there, utusan here, utusan there. Pero nasa inyo rin yan guys, na sabihin nyo, ano ka ba? May paa ka. Kasi ako guys ito guys. Ako guys, pag utusan ako ng asawa ko at busy ako, may ginagawa ako, marami akong kasi guys, may listahan ako sa utak ko. Dapat ganitong oras matapos ko, ganitong oras naluto na, ganitong oras natapos ko na gawin, ganitong oras ganyan, nasundo ko na yung anak ko. So, ayan guys, may listahan ako sa isip ko. Tapos, pag ginagawa ko yun, tapos istorbo siya, can you make me some snacks? Titingin na ako sa kanya ng masakit, guys. Can you make me some snacks? Tapos sinasagot ko siya, you wanna die? Sabi niyo ba, why? I just asked you to make me some snacks. If you can make me some snacks, that's all. I said, you did not see what I'm doing? I'm cleaning. I'm kuskusing the kitchen. I'm washing dishes. Okay, you do this, I will make you snacks. Because I have prospect, I have this in my brain, in my mind, that in this moment, in this time, at 9:30 I'll be done in here. At 10:30 I'll be done cooking. At 11:30 I'll be done folding laundry. At 12:30 I have to go out to pick up, to go walking down the street, going to my child's school and pick him up. Kasi alis yung asawa ko ng 1 p.m. Punta siya ng work. So, ang uwi ng anak ko is to, labasan niya sa school is to 2:30. So, kailangan 2:15, andun na ako. Kasi baka biglang tumakbo siya sa labas. Oh my God, ibang mga school dito guys. I-explain ko rin yan sa inyo next time, no? So, may mga prospect ako sa mind ko. So, ayan guys, kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon guys, you have to speak up. Kasi lahat tayo, pinagdaanan natin ang hirap na yan. Kung ang ikaw ay galit ka sa asawa mo dahil babaero, tell him frankly. Tapos, kung uwi ka ng Pilipinas, ba't ka pa magsasakripisyo? Ano bang kagandahan dito sa Turkey? Yun lang, dahil nakapunta ka ng Turkey. Proud na proud ka na. Pero ang sinapit mo dito, hindi naman maganda. Diba? So, dapat, alam nyo guys, Philippines is very nice country. Kaso lang, ang pangit-pangit ng system natin. Yun lang talaga. Especially sa mga, gaya natin mga Filipino, para tayong kinukulong, para tayong, just I feel like I feel down. Kumbaga, ang baba-baba ko. When I was in Philippines, guys, feeling ko talaga, ang baba-baba kong tao. Yan. Kasi, kahit tayo mismo na mga Filipino, inaapakan natin yung sarili nating Filipino eh. Especially itong mga nagtatrabaho sa government. Hindi lahat ha. Pero I feel like that. I feel like that when I was in Philippines na parang feeling ko wala akong kahit pa sabihin natin professional blah blah blah, ganitong kurso mo, ganyan. Kahit pa sabihin natin ng ganyan, ang baba pa rin ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro sa psycho lang, no. Ang baba ng tingin ko sa sarili ko when I was in Philippines. Dahil nga sa system natin, tapos yung mga treat pa ng ibang tao sa'yo, dinidisgrade ka. Grabe. So, I feel like, but you know what? I love Philippines. I love Philippines, but not the system. So, bala ko pa rin guys na umuwi, doon kami mag-retire, ganon. And then guys, basta, ang masasabi ko lang na ugali ng Turkish, ganyan lang talaga. So, for me, you have to used to it sa pagiging atsay, pagiging yaya, pagiging helper, walang sahod. At saka kung meron naman Turkish guys na tinutulungan ka, kumbaga kulang kayo sa komunikasyon, just try to say something na, I love, asawa mo naman ako, hindi mo ako yaya, hindi mo ako utusan. Ano ba, kinuha mo ba ako sa Pilipinas para maging yaya mo? Kailangan kong
kinuha mo ako sa Pilipinas dahil aalagaan mo ako, aalagaan kita, magkaroon tayo ng family, maging buong family tayo. So, dapat pag-usapan nyo ng seryoso guys. Kasi kung hindi, mahulog kayo talaga sa paghihiwalay. At sa mga dito naman sa mga nakausap ko na niloloko or ganyan, please think about yourself. Dahil gusto lang ninyo, dahil sa kagustuhan lang ninyo na makapunta ng Turkey, titiisin ninyo. No, it's not that. You have to think about, you have to be happy, at saka wag na kayong ma-stress sa taong hindi nyo naman kaano-ano, Diyos ko Lord, especially pag may mga anak na kayo guys. Please, pay attention. Alam nyo ba, masaya bang mga anak ninyo pag naisip nila na, ay si mama ko, nagpakasal sa ganito, tapos, sinasaktan lang siya, or nasasaktan siya, or hindi maganda yung feelings niya. Actually, guys, itong mga babaero na Turkish, siguro may hinahanap sila talaga. May hinahanap. We don't know what they are looking for, pero siguro mayroon silang reason, and you have to know, you have to think, you have to talk about it. What's the reason why you still doing that? Hindi ka ba nakontento sa akin? Hindi ka ba masaya sa akin? Alam mo guys, yung tao, once na masaya siya sa'yo, makontento siya sa'yo. So, ayan guys, huwag kayong mahiya guys na mag-communicate sa isa't isa. Alam ko mahirap dahil yung iba sa inyo, yung asawa ay hindi marunong mag-English. So, talagang napakahirap guys. But you know what you will be going through dahil pinakasalan mo pa rin, alam mo, mahirap na hindi siya marunong mag-English. Tapos, meron pa, nagkaanak pa kayo. So, kumbaga, mag-adjust na lang, mag-adjust. So, kayo na bahala. Dahil alam mo, mabait naman yan sila. And then, ano ba tawag dito? Ganyan lang talaga siguro guys. Hirap lang talaga ng buhay dito. Especially, kung wala kang katuwang dito guys, sobrang hirap. So, for now guys, ito lang muna ang vlog natin. Kaya naman ng mga Turkish guys ay napaka-loyal naman nila. Napaka-workaholic. Isa yan sa mga nagustuhan ko. Masabi natin sa asawa ko. Napaka-workaholic niya. Napakasipag talaga niya guys na gawin ang lahat-lahat para na maibigay niya ang gusto, kaya matustusan niya yung mga pangangailangan namin. Kasi dalawa na yung anak namin dito, tapos minsan kailangan pa namin mag-send ng pera sa Philippines. So, minsan lang guys, hindi ako nagpapadala guys every month sa mga nagtatanong sa akin. Hindi naman kasi ako kasing yaman ng ganyan na magpapadala ako ng pera every month. Magpapadala ako guys pag may sobra-sobra dito konti. Siyempre, 2 anak, may ginagatas pa, diaper, tapos laging may sakit si baby. Tapos may binabayaran pang tuition ng asawa ko kasi nag-aaral, nag-working while studying siya. So, yan guys, ang hirap ng buhay din namin dito, lalo ako lang ang nag-iisa dito sa bahay, siya nagtatrabaho, tapos minsan halos hindi na kami nakikita. Yung makikita ko na lang siya, nasa bed na siya, naghihilik. Tapos sabay lang kami kumain, pero paspas pa rin ang kain dahil ang dami-daming trabaho after ng dinner. Kailangan ko magkuskus ng kusina, siya naman nasa computer. Tapos tinuturuan niya yung panganay namin kasi syempre kailangan, hindi ako kasi marunong mag-Turkish. At saka kung mga something like English, ako nagtuturo sa anak ko pag mga spelling, tapos mga mathematics, na mga subtraction, addition, square root. Ako nagtuturo sa anak ko. Pero sa Turkish book, siya naman ang nagtuturo. So,
palitan kami guys. So, yan guys, kailangan talaga magtulungan kayong mag-asawa para better yung life ninyo. Ayan, hindi talaga may iwasan guys ang away, stress, dahil nandun tayo lahat everyday pressure sa atin So, ayan, at saka pasensya na rin kayo guys, hindi na ako masyadong nag-uunayin sa Messenger. So, thank you so much pala sa lahat ng aking mga new subscriber. Thank you so much. And I hope na sa mga pumunta dito, I hope na magkita tayo, ayan, in future. Just stay connected, guys. And if you are here in Turkey na, at gusto mong kaibigan ng please PM me in my Facebook, Melik Atak, para ma-add ko kayo sa GC ng mga bagong Filipina dito, para kayo na doon mag-usap-usap kung saan kayo, kung sino available, magkita kayo, dahil you need friends when you are here in Turkey para hindi kayo ma-depress, hindi kayo kailangan nyo ng kausap guys, which is ako naman ay nandito sa Kusyadasi. Kung andito kayo, kung destination ninyo ay sa Kusyadasi, then ayan, nandito lang ako sa Kusyadasi guys. So if I have free time, we can meet. Pero alam nyo na, ang ending natin pag nag-met tayo na, takbo-takbo ako sa anak ko. So, hindi talaga tayo masyadong makapag-chismis. Pero, I will try naman na magkita tayo. We can meet in the park para na makapaglaro si baby. Pwede tayo mag-usap-usap, ganon. So, ayan. And see you in my next vlog, guys. Thank you so much. And see you and take care, everyone. Good luck pala sa mga application ninyo sa inyong Turkish visa. Ayan, bye-bye!